Hello? Hello po, Papa Jack. Hi, magandang umaga na. Magandang umaga din po. Ang tagal kitang kausap mula kanina talaga naman. Kaya nga po, hinanap ko pa nga po kasi wala akong nare-receive. Kaya ang ginawa ko po, sinearch ko po ngayon yung yung account na Huwag mo na sabihin dito ko Sorry I po. have another account that I use to call you guys. No? Okay po. Kasi yung Okay fan po. page cannot be used to call. Okay Anyways, po. ano yung nanonood ka ba ng live ng Blue App or TikTok? Parehas po kanina, pero matagal na po ako nanonood. Hindi. Kasi Ngayon, wala pa habang naman. kausap mo ako, ayoko na may pinapanood ka. Opo. Naririnig ko yung live. Hinaan ko lang po. No. Hindi mo hihinaan. Hindi ka manonood. I have to have your full attention. Okay po, Papa Jack. Huwag kang manonood because you will be distracted with the comments. Opo. Okay? Patayin mo yan. I-off mo yan. Just us having conversation. Okay po, Papa Jack. Okay? Okay po. Mm-mm. Ano pang pangalan? Jen po. Ano na? Jen. Jen. As in 3 letra lang? Apo. Jenny Lynn po. Okay na ako sa Jen. Ang hirap ng Jenny Lynn. Ilan Okay taon ka na, po. Jen? 34 po. 34. And asan ka ngayon, ma'am? San Jose del Monte, Bulacan po. Bulacan. Opo. Bulacan din yung last caller ko San Jose del Monte rin Kaya nga po. Anong meron sa iniinom yung tubig dyan? Bakit kayo broken hearted sa lugar na yan, ha? Ay, sorry. Wala palang tubig sa ibang lugar dyan because of the supplier ng tubig, di ba? Opo. Dati po laging puyat kakaantay ng tubig. Ngayon, meron na ba kayong tubig? Meron naman na po, pero minsan madumi, minsan mahina. Talaga? Opo. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Jen? Content creator po. Content Saka creator. housewife. Oh my God. Oo. Sikat. Hindi Ibig naman sabihin, po. sikat ka, no? Hindi po. Content creator ka. Ba't hindi ka sikat? Ha? Simple lang naman po. Ano mga contents mo? Sa pagiging nanay po. Nanay ka na. Random po. Random. Opo. Nagasayo ka ba sa TikTok? Opo. Ano yung may mga pabalakang gano'n, may mga pakaldag. Ha? Hindi naman po masyado. Ano na? Hindi naman po masyado. Pero may mga ganun ka, mga pakaldag. Minsan po. Okay. Anyways, asan si Mister? Ano po? Asan si Mister? Nasa work po. Okay. Kwentuhan mo ako. Okay po. Ganito po kasi yun. Almost 5 years na po akong nai-stress po kasi inaano ko naman po siya eh. Teka, sinong topic dito? Asawa ko po. Sabihan mo naman kami kung sinong topic, hindi yung inaano mo kagad, hindi naman alam kung sino inaano mo. Sorry na pa. Okay. Okay po. Okay naman po yung pagsasama namin simula nung hindi pa po siya nakakapag-work ng... Sasabihin ko po ba yung trabaho? Nurse po. Nurse siya. Opo. Kaya hindi ko po nasabihin kung saan po. Basta malaking... malaking... Hospital. po. Okay. Opo, East opo. Avenue, St. Luke's, Basta po. PGH. Aray mo. Okay. Anong dati niyang work?
Ano po siya, ganun din po, nurse din po siya. Matagal na po. Matagal na siyang nurse. Nag-una siyang trabaho ng caregiver po siya hanggang Okay. sa nakapasa na po ng board. Okay. Okay. Gano'ng katagal na kayo mag-asawa? Ano na po kami, 11 years na po kami kasal. Okay. Go ahead. Nung nagsama naman po kami bilang mag-asawa, okay naman po. Nung time na hindi pa po siya nakakapag-nurse, nung time na nag-caregiver na po siya sa sa mga pari po, sa kumbento. Nagkaroon po doon ng issue kasi nagkaroon siya ng kaibigan na girl. Wala naman po sa akin yun. Stay Wait, po siya doon. Nagkaroon siya ng kaibigan na? Na babae po. Doon sa mga As in, pare. close niya po. Oo. Opo. And then Okay. po, po siya, stay in doon. Minsan po, dinadalaw po namin siya ng mga anak ko kasi umuwi po siya minsan sa isang buwan noon is 3 to 4 a month lang po. And then dumadalaw po ako sa kanya doon. Nakakausap ko naman din po yung girl, okay naman po kami. And then pagpasok po ng 2019, bagong pasok ng bagong taon, may inamin po siya sa akin na tinago niya po ng isang taon sa akin kasi wala po akong kaalam-alam. Okay. 1 year niyang tinago. Lahat ng mga message, pinagdidelete niya kasi yun ang utos ng babae sa kanya. May babae siya. Hindi ko po masabi kung babae kasi sabi niya po kaibigan niya lang din po yun. Hindi, ano yung inamin niya sa'yo, ma'am? Yung 1 year niyang tinago na nagpahiram siya ng malaking pera po doon. Akala ko naman. Pinahiram niya yung babae. Hindi ko po wala pa po doon. Pinahiram niya yung babae naging close niya. Ng pera. Parang mag-BFF sila, ganun. Magkano? Na wala po siyang sinasabi. Magkano ang 28,000. 28,000. Medyo malaki yun, ha? Opo. Opo, malaki po kasi hindi naman po kami mapera talaga. Siyempre, pinag-ihirapan yung kita. Ako nga, ni And then, 8,000 wala ako sa ano eh. po yun? And then, sa ano po yun? Sa bank po, sa bank book. Parehas po kami nakapangalan doon. Nung time na kinuha niya po, hindi ko po alam na nagbawa siya doon kasi tiwala naman po ako eh. Okay. So, ano yung Hindi parang po. savings niyong dalawa yon? Opo, para sa mga anak po namin. Binawasan niya ng 28,000 at pinahiram niya sa babae. Opo, wala po akong alam doon. Ngayon, nung time na nai-stress na siya, ako yung pinapasingil niya doon sa babae. Hindi niya masingil kasi sabi niya buntis daw. So, pero bakit niya pinahiram yung babae? Saan gagamitin ng babae yung pera? Naaawa daw siya kasi kesyo daw po may sakit yung anak. Pero wala pong sinabi siya sa akin start nung 1 year na tinago niya lang po lahat yun. Maganda naman sana yung layunin, kaya lang, hindi naman kayo mayaman, tsaka dapat alam mo yun, di ba? Opo, Kasi tinago niya po yun. feeling ko pag pinagpaalam niya sa yun, ang mauutang lang ng girl, hindi 28,000, 8,000 lang. Opo. Di ba? Okay, Opo. tapos, Noon, siyempre, nabugso na ako na nagalit na po ako sa kanya. Pinagsabihan ko siya, bakit ngayon sasabihin mo sa akin na hindi mo siya masingil? Hindi ko nga alam yung usapan yung ganyan. Tapos nung nag-message ako doon sa babae, ang sumagot ko is yung asawang lalaki. ano yung message mo sa babae? Ano exactly sinabi mo? Ako nga pala yung Sabi ko, asawa nung nurse na kaibigan mo, ibalik mo yung 28,000 namin. Ganun ba? May ginawan ka lang. Okay. Maayos naman po yung usap ko sa Paano mo sa sinabi? kanya na kung pwede bang makuha na yung inutang mo sa asawa ko. Pero hindi po babae yung sumagot, yung asawa kong lalaki. At tinawagan mo ba? Hindi mo piniem? Message po. Tapos ang sumagot po sa message yung asawa ng lalaki. Okay. Ano sabi? Sinabi ng lalaki na yung asawa mo ang nagbibigay ng pera sa asawa ko.
Sabi nung sumagot. Paano mo nalamang lalaki yung sumagot? Hindi ko po alam pero yun po yung sinabi. Marami na po kaming naging conversation na hindi magagawa ng asawa ko yan. Yung asawa mo yung namumutang sa asawa ko. Pero hindi kaya yung babae din yun? Kung chat lang naman? Hindi ko alam sa kanya nung time na nagkaharap-harap na kami, na-stress daw siya kasi buntis nga daw po siya. 3 months siyang buntis nun. So umabot sa punto nagkaharap-harap na kayo. Opo, tapos nung time na yun, hindi makaharap yung asawa ko. Ang ginawa niya, nag-resign na lang siya sa trabaho. Imbis na hindi siya dapat mag-resign. Dahil sa problema na yun. So pinabarangay mo ba o pinuntahan nyo? One time na nagpapa-law office po sana kami. Pero ang sabi po sa law office, wala na po yung ebidensya kasi lahat binura niya yung message. Binura na mister mo? Opo, kasi yun po yung inutos doon sa kanya ng babae. Sabi ko, bakit mo buburahin yun? Asawa mo ko, ba't mo buburahin? Ba't nagtatago ka? Tinanong ko siya kung may relasyon. Sabi niya, wala daw. Pero ang sabi ng babae, may time na yung babae sa kanya, niyayakap siya, hinahawakan yung kamay. Akala ko, ng asawa ko po. ano yung hinahawakan eh? Ba't tumawa ka? Siguro hinahawakan mo din. Tapos, hindi na po namin nasingil yung babae. Naku, sayang. Kumbaga, hinayaan na lang po namin. Sayang nga po, pero wala na po kami magawa kasi kahit anong sabi ko po sa asawa ko, wala na talaga. Nag-resign na lang siya sa trabaho niya para hindi niya na makita yung babae. Teka lang muna. Wait lang. Di ba nagharap-harap kayo? Opo. Saan kayo nagharap-harap? Teka lang. Jan, pwede bang wag ka sa tapat ng electric fan? Giniginawa ko eh. Okay po. Okay. Masakit sa ulo yung yung hangin. Anyways, saan kayo nagharap-harap? Sa trabaho niya po doon sa may kumbento. Pinuntahan nyo. Okay. Oh. Opo. So that happened 2019, sabi mo, di ba? Opo. Okay. Bagong pasok ng bagong taon. Kakalipat lang din po ng bahay nun. Okay. Kaya sobrang stress. And then lumipas na po yun. Nung time na nakapag-board exam na po siya bilang nurse. Ayan, naging okay naman po nung una. Pero nung time na nagkaroon na naman siya ng problema, hindi na po yung babae, sugal naman na po. Nako po. Sabi niya nung una, libangan lang daw po. Libangan, sabi niya, libangan daw. Mali kasi yung tawagan nyo eh. Mali yung tawagan nyo. Dapat, game. Tapos po noon, nung time na, nananalo siya, sinasabi niya, nung katagka, ng mga utang-utang, almost 5 years na po kung ganyan. Ilang beses ko na siyang sinabihan. Sorry, ano yun? Sabi niya, Wait. Ano yun? Naputol eh. Nananalo siya tapos? Nung nananalo po siya, sinasabi niya po sa akin. Tapos nung pag nanatalo na siya, hindi niya na sinasabi yun. Hanggang sa nakakangutang na po siya sa mga loan apps. Okay. Pag sinasabihan ko siya, tigilan mo na yan. Hindi na maganda yung ganyan. Sabi niya, oo, mahal. Last na to, last na. Hanggang sa last na to, umabot ng buwan, taon, paulit-ulit na lang. Hindi ba ikaw may hawak ng niya, ng pera niya? Yung ATM po, siya po ang nun, kasama po ako nag-withdraw nun. Hindi naman po lahat binibigay niya. Siyempre, nag-iiwan din po siya ng sarili niyang pera. Tapos po, ayan, nung time na nagsusugal na siya, na-influensyan siya ng mga naging kaibigan niya sa trabaho niya. Nagganyan siya. Hanggang sa nakapangutang na po siya up. Yan po yung pinag-aawayan namin. Hanggang sa lumaki yung mga anak namin, sabi ko sa kanya, huwag kang ganyan kasi kawawa yung mga anak natin. Maliliit pa sila eh. Isipin mo yung future nila, kaya ako nag-iipon.
para sa mga anak natin, para sa atin. Pag tumanda, hindi naman habang buhay, malakas ka, malakas tayo. Ang galing mo asawa, no? Malino ka mag-isip. Hindi naman po akong perfect na asawa, pero yung iniisip ko po kasi talaga yung pamilya po eh. Hmm. Okay. Ang gusto ko eh, mag-risking matuto siya sa pera. Kasi hindi habang buhay, buhay kami. Paano yung mga anak namin, ang liliit pa po. Sabi ko nga sa kanya, kung mahal mo kami ng mga anak mo, hindi mo uulit-ulitin yung pagluloko mo sa akin. Ilang beses na kitang nahuli, deny ka ng deny. Hanggang sa may tumatawag na sa akin kung sino-sino hinahanap ka. Yun pala, makulang pala yun. Nakaraang December 2025, ang sabi niya, last na yan. Kasi marami na naman siyang utang. Yung 13-month pay niya, bonus niya, hindi naman niya lahat binigay yun sa akin. Sinabi niya may babayaran siyang utang. Okay. Hanggang sa pumasok ngayong taon, itong isang araw lang, nagka-problema na naman. Nagsabi na naman siya na mahal, last na promise. Sabi ko, puro ka promise, last. Ano nagka-problema no? Yung malas mo lahat ng sorry mo. Ano naging problema no isang araw? Nangutang po siya sa online banking po sa apps po. Tapos pinasugal niya ulit. Tapos ang utang niya, doon 30,000. 30K. Hindi biro yun, sir. Kasi yung mga iniipon ko dito, para sa amin yun, para sa anak namin, gusto niya ilabas ko yun. Hindi naman pwede yung ganun. Ang hirap kumita ng pera dito sa Pilipinas at alam niya yan. Pero hindi niya iniisip yun. Kahit anong sabi ko sa kanya, ilang years nang ganyan siya. Lahat pinatawad ko. Binigyan ko siya ng chance. Pero ganun pa din. Tumawag na ako sa nanay niya. Ang tagal kong kinimkim yun. Sinasabi niya sa akin, panay sumbong ako. Sabi ko, kailangan na ng gabay. Pinagsabihan ka na ng mama ko, papa ko, pero ganyan ka pa din. Ngayon, kailangan na ng malaman ng nanay mo kung ano yung pinagdadaanan ko sa'yo. Kasi wala na, hindi na maganda yung dulot eh. Paulit-ulit na lang yung ginagawa. Kasi kung mahal niya kami, hindi niya uulitin yung mga ikakasakit ko. Sasabihin niya bungangera ko. Oo, bungangera ko kasi pag may mali siya, yan lang naman pinagbubunganga ko sa kanya eh. Hindi magbubunganga ang babae kung walang ginagawang mali. Well, marami rin babaeng bungangera kahit wala namang mali. Baka ikaw lang yon. Kasi pag nilahat natin, meron din. Ha? Marami din. Ang concern ko lang naman po kasi, Papa Jack, yung kinabukasan ng mga anak namin. Yun, kasi kung hahayaan ko lang siya, kung ito-tolerate ko siya, baka mamaya bahay na. Mamaya yung tricycle namin o yung motor niya. Yun ang ayoko mangyari. Kasi lahat pinaghirapan eh. Okay. Hanggang sa nag-away kami, hindi ko siya pinapansin. Gusto niya tama na, tigil na ako. Paano ko titigil kung hindi siya tumitigil sa kakaganyan niya? Paulit-ulit na lang yung ginagawa niya. Nagmamalaki pa siya sa akin na magre-resign siya sa trabaho niya kasi pag nalaman daw yun, mapapahiya siya. Sabi ko, ikaw gumagawa ng ipapapahiya mo. Hiruin mo yung ID mo sa trabaho mo, yun ang ipapakita mo sa mga loan apps mo para lang mapautang ka sa mga pangsugal mong ganyan. Tama ba yun? Actually, hindi mo alam ng mga loan apps na pansusugal niya yun. Yan nga po ang problema ko sa kanya. Siya ang gumagawa ng ikakapaya niya sa sarili niya. Hindi ko pa ano pang gagawin sa kanya kasi gusto kong mangyari talaga. Gusto ko siyang
magkaroon kami ng kasulatan sa barangay. Karoon ako ng blotter sa kanya. Kapag umulit pa siya, papapiliin ko na talaga siya. Hindi nyo kailangan ng barangay sa part na yan. Pero paulit-ulit na lang yung magbabago siya. Hindi yun ang Isang linggo lang, hindi tapos yun, babalik na naman. hindi yun ang point ko. Kung talagang binigyan mo siyang last chance, may barangay na kasulatan o wala, kaya mong gawin yun. Kung alam papagyan, paulit-ulit lang din kasi yung nangyari, nagkaroon na rin kami na rin ng kasulatan, tinawanan niya nga lang ako. Nagkaroon na kayo ng kasulatan dati. Nagkaroon kami ng kasulatan dati, last na yun. Pero wala, tinawanan niya lang ako, pumirma lang siya tapos parang wala lang. Sabi niya magbabago pero hindi naman nagbabago, paulit-ulit ko na lang siyang nanguhuli. Ibig sabihin, alam niya na joke mo yun. Kasi hindi mo tinutotoo. Wala po kaya sabi ko nga sa sarili ko, parang kailangan na namin na talaga sa barangay para doon na talaga magkaroon ng maayos na Anong isipin na lang niya yung mga bata. Kasi ako kahit paano dun sa kapag ko sa content creator, kahit paano kumikita ako doon. Magkano kita mo Kahit doon? maliit. Yung last ko, 24. Baka meron ka extra dyan. Ha? Wala na? Meron po, nakatabi na. Ano ba yan? Hindi ko papadya kasi ang ko talaga mag-ipon hanggat malakas pa kami. Yan ang priority ko, pamilya talaga. Yan ang goal ko kahit nung walang-wala kami, nung di pa siya nakakapag-trabaho ng pagiging nurse, nag-online selling ako. Kahit malilit yung anak ko, kasama ko sa pag-deliver. Hirap ginawa, nandiyan ako sa kanya. Ba't mo ko tinawagan? Hindi ko po alam, Papa Jack, kung ano pang dapat pang gawin. Gusto ko lang na ma-light up kung ano bang dapat pa. May tanong ako sa'yo. Kasi, Jen. okay po. Okay When it comes down to it, halimbawa, bibigyan mo siya ng chance. Ako hindi ko nakikita yung part na kailangan magbara-barangay pa kayo. Kung gusto makipag-iwalay, makikipag-iwalay ka kahit walang kasulatan doon. But when it comes down to it, halimbawa, this time mabayaran yung 30,000 at umulit siya at yun ang palugit mo sa kanya. Kaya mo makipag-iwalay? Opo. Kaya ko po, sir. Tinatapos ko lang talaga itong pag-aaral ng anak ko ngayong March o April. So sa madaling sabi, wala kang pwedeng itulong sa'yo. Kasi decided Ko ka po na. alam kasi yun nga po ang isusulat ko. Once na umulit pa siya, maghihiwalay kami. Yung sinabi ko sa sa kanya . Ano sabi niya? Kasi yung mga anak ko, kawawa yung mga bata, liliit pa. Ang bunso ko, 5 pa lang. Ano sabi niya nung sinabi mo yan? Tumigil ka na. Okay, ask me the question. What do you want to ask me? Hindi ko alam pa Jack ano pa bang kung hiwalayan ko ba talaga siya? Well, let me follow your pattern, ha? Okay lang? Let me follow your logic. Sabi mo, Okay. last na to. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Opo. Okay, sabi mo last na to, di ba? So, ibig sabihin, ano man yung kasalanan niya sa'yo ngayon, nagbibigay ka rin sa pampalugit. Tama? Opo. Okay. Makinig ka mabuti, may sabihin ako sa'yo, ha? Opo. Okay. If we follow your logic na last na to, ibig sabihin, from this point onwards, sana wag na siyang umulit, di ba? Until ma-solve itong existing problem ngayon, you are choosing to stay with him. Tama? Opo. Okay. I want you to decide.
Sabi ko, huwag ka manood ng kahit ano eh. Opo. Patayin mo yung pinapanood mo. Opo. Huwag mo ako isama sa content mo. Wala, hindi po. Focus ka sa akin. Okay po. From this point, until matapos, etong problema na meron siya. Ibig sabihin, you are going to be there for him. Tama ba mali? Tama po. You are choosing to be with him. Tama? Opo. Now, I want you to do something. Gusto ko, Jen, na this time, instead na sinisermonan mo siya, you are going to help him. Kasi at some point, kailangan niya ng tulong mo. At some point, he would need your help to get better from this. And gambling addiction is a real thing. It is a real thing. Opo. Okay? So kung ngayon, pinipili mo na samahan siya sa problemang ito, pero last na to, ibig sabihin, Opo. parte ka ng solusyon hanggang masolve itong problemang ito. Tama? Opo. Then you have to change your attitude towards him. You have to help him. You have to make him feel na tinutulungan mo siya. Kasi madaling sisihin siya. Madaling pagbintangan siya. Madaling awayin siya. But it will not help him in any way. Total last naman na to eh. Tama? Sana nga po. Well. So kailangan mo siyang tulungan. At kung wala talaga, well, sabi ng mga nanonood, paano tutulungan? Well, yan ang isang bagay na kailangan mong tanong sa kanya. Ask him, paano kita matutulungan para matanggal yung addiction mo? Totoo. I mean, I'm operating under the premise na last naman na ito. Nakakaawa ka kasi ikaw. Alam mo, nabibilib ako sa'yo. Kasi, matino kang asawa at nanay sa mga anak mo. I like the fact that you are looking after the welfare of your family. Ang pinaka gusto ko narinig sa'yo dyan, sinabi mo kanina na hindi siya habang buhay malakas. Opo. He is lucky he's got you. Swerte siya. Diba? Kasi alam naman niya po yung pinagdaanan namin. Madami na pong hirap. Sana lang talaga na matapos na ma-realize niya lahat ng mga nawala. Ayoko din naman na mawala kami ng mga anak niya dahil ang dami rin po namin pinagdaanan sa mga bata. I know. That's your first assignment. Ang gusto ko lang naman maayos. Okay. Andito lang naman ako sa kanya eh. Okay, ako muna dyan. That's your first assignment. Okay? Okay po. Okay. Number 2. Ready ka sa number 2? Sige po. Hindi ka maglalabas ng pera para bayaran yung utang niya. Kung kinakailangan niyang diskartehan niya sa ibang trabaho, gagawin niya dapat. When I say help him, tulungan mo siya na magbagong buhay. Hindi para tulungan bayaran yung utang na winaldas niya. Opo. Okay? Opo. Hayaan mong rumakit siya. Nurse naman siya, marami naman siya pwedeng rakitin. Don't shell out money for him. Hindi proper yun. Opo, Papa. Because if you do that, you are taking away money from your kids. Opo. So don't do it.
Okay? Opo, Papa Jack. Salamat po. Pinagdarasal ko naman na na magbago talaga siya. Sana. Eh, alam naman niya yung hirap namin. Dumaan talaga kami sa mababa lang talaga. Lahat yung pinaghirapan. Ang priority ko lang naman talaga pamilya. Maging maayos lang. Hanggang sa tumanda kami. Kasi may pangarap kami sa mga anak namin. May mga pangarap yung mga bata. Alam mo, swerte ka. Swerte yung asawa mo. Ikaw yung asawa niya. Yun lang ang gusto ko, Papa Jack. Maging maayos lang kami. Sana. Andiyan naman ako para sa kanya, tulungan siya. Pero sana tulungan niya din yung sarili niya. Oh, hindi ka maglalabas ng pera para mabayaran yan, ha? Opo, Papa Jack. Kasi hindi fair sa iyo yun. Opo. You can be there for him. Hindi binabayaran yung utang na winaldas niya. So at some point, he has to suffer the consequences of his own action. Opo, Papa Jack. Ano mensahe mo sa kanya kung nakikinig siya? Kung ikaw nakikinig ka man, sana itong pag-uusap na to at pagbibigay ko sa'yo ng isa pang chance, pero last chance sana mo. Sana lang isipin mo yung mga anak natin, kung gaano tayo naghihirap, kung paano tayo nagsimula sa una. Never kitang iniwan mula sa zero tayo. Never kitang iniwan. Tumulong ako sa iyo para magkaroon tayo ng maayos na buhay. Sana ma-realize mo yung pamilya mo na nandito sa iyo. Hindi ka naman namin iiwan basta-basta, pero sana wag mo akong sagarin. Isipin mo yung mga anak mo hanggang hindi pa lahat nawawala. Kasi hindi habang buhay-buhay tayo, mga anak natin maliliit pa. Gusto ko lang naman ng maayos na buhay. Maayos yung mga anak natin. Lahat sila may mga pangarap. Puro babae pa anak natin. Ayoko silang matulad na mapariwara. Kasi may pangarap tayo sa kanila. May pangarap sila. Sana ma-realize mo. Sana last na talaga yan. Dahil napagod na ako sa kakasorry mo, kakapromise mo. Dahil ginawa mo lahat ng paglalambing mo. Totoo lang, nakakawalang gana na eh. Ang gusto ko nang naman, matuto kang magbago para sa sarili mo. Nagkakasakit na ako dahil sa stress. Nagkaroon ako na anxiety. Gabi-gabi na lang tayong nag-aaway ganyan. Lagi kita nahuhuli. Pero ano, mami? Pero promise, last na sana yung mo, paghusugal mo ganyan. Sana last na yan. Isipin mo yung mga anak mo, kahit hindi ako yung mga anak mo na lang. Ay, mahal ko yung mga anak natin, mahal ko yung pamilya na to. Magbibigyan kita pero last na. After niyan, alam mo na ang mangyayari sa atin. Okay na po, Papa Jack. Sabi mo, stop the talpak. Sabi mo. Wala, ang totoo niyan. Wala ka namang kailangan malaman sa akin. Actually, alam mo kung dapat mong gawin eh. Mayroon ko nga nalalaman na kasulatan eh. So, if anything... Ginawa ko po yun. Yeah. Para lang Actually, wala matapos namang yun. point yun. Ibarangay pa. Kung talagang aayaw ka. Hindi mo kailangan patunayan sa harap ni barangay chairman yan. Okay po, Papa Jack. Maraming salamat sa pagtawag sa akin, Jen. Salamat po, Papa Jack. Bye-bye. Mag-ingat ka palagi, Thank you ha? po. Opo. Salamat po.